So ayun mga kamaster, no, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dyan sa ating mga kababayan sa Middle East at sa iba't ibang panig ng ating daigdig na inaabot ang ating vlog. So sa araw na ito, may topic tayo na kailangang maintindihan at malaman ng ating mga kababayan na patungkol dun sa ibinibigay na supply sa atin ni Meralco, no? Sa ating mga bahay, particular sa ating mga appliances. Okay, so ang issue ngayong araw nito mga kamaster ay sapat nga ba yung 220 to 240 volts na ibinibigay sa atin ni Meralco, no, na voltahe. Okay, so magsimula na po tayo. Ayan mga kamaster, no, ito yung aircon ko dito sa loob ng kwarto. Kung ating maririnig, umuugong yung compressor, no. So ito yung sinasabi ko na hindi talaga kaya ng ating compressor yung voltahe na mababa kasi 186 mga kamaster, no. So maya maya ugong nang uugong yung mga kamaster, kumaga nanginginig yung compressor, no. So ayan, no. Ito yung mga nagiging dahilan, ayan, no, kung bakit nasisira yung ating mga appliances kagaya ng aircon at saka ng refrigerator. Okay, so yan, umugong talaga siya mga kamaster, no. Then tingnan naman natin dito sa kanyang amperahe, kasi ang amperahe ng ating aircon na to ay 3.6. 3.1 amperes, no. So tingnan natin dito sa taas kung ilang amperes na siya. So ayun mga kamaster, napakataas ng amperahe ng ating aircon. So kaya talagang pag mababa yung voltahe, so tumataas yung ating amperahe, kaya umuugong yung ating compressor. So ito yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung ating mga appliances, particular sa refrigerator at saka sa mga window type na aircon. Ayan, no. So naririnig nyo mga kamaster yung ugong, no. Ayan, no. Ayan. So ibig sabihin talagang mababa yung ating amperahe. Ngayon, kuha na natin to ng voltahe, kung ilang volts nga ba yung ating outlet, no. So ayun mga kamaster, no, kuha na natin siya ng voltahe kung ilang voltage yung sinusupply sa atin ni Meralco, no. So ayan, dinig nyo yung ugong ng ating compressor. So 156 volts yung ating 162. So hindi siya mga kamaster, hindi siya stable, no. So masasabi ko dito, may problema talaga yung supply ng ating nagaling sa Meralco, no. So ito yung sinasabi ko, ayan, no, na ito yung unang-una natin tinitingnan, yung voltahe ng ating bahay na ibinibigay ng power contractor, no. So kung ibibigay nga nila yung tamang voltahe sa ating bahay, yung 220 hanggang 240, 220 to 240 volts. So kung ganito yung voltahe ng ating nare-receive, ang nahihirapan mga kamaster ay yung ating mga appliances, no? Kagaya ng refrigerator, aircon, at saka yung iba pa, yung TV. Kaya yung iba minsan nasisira yung TV, no. So kung ating mapapansin mga kamaster, no, ang high ampere na 9.40 yung ating amperahe ng compressor, dahil nga ayan, bumibitaw siya dahil nga sa hindi tama yung supply ng ating AC ng Meralco.
Ayan, oh. So hindi stable yung ating kuryente kasi magda-drop pa yan mga kamaster, no. Ang laki ng dinadrop niya. Oh. Ayan, oh. So ito yung isang bagay na dahilan kung bakit nasisira yung ating mga appliances mga kamaster, no. Yung mababang voltahe na ibinibigay sa atin ng mga power provider, ika nga, no. So ito yung mga dahilan kung bakit nasisira ang ating mga appliances. So ayan mga kamaster, no, at least meron kayong idea sa ating power supply sa ating mga bahay, no. Kung ating mapapansin, tingnan mo, umaandar ang ating compressor. Ito to. Yan, no. Mataas yan mga kamaster, no, kasi 3.1 lang ang ating amperahe dapat. Pansinin yung voltahe natin at yung ating amperahe. Maya maya lang mga kamaster ay mag-high ampere na yung ating compressor at mamamatay. Ititripin ng overload. Ayan, oh, 9 amperes. Okay, so talagang may problema sa ating voltahe mga kamaster. So ito yung lagi natin i-consider mga kamaster, no, kung bakit nasisira lagi yung ating mga appliances kagaya ng aircon tsaka refrigerator. So pwede natin itong ilapit sa Meralco kung bakit ganito yung kanilang supply, kasi ang supply namin dito ay from line to neutral. Okay, so ito yung lagi kong sinasabi na kapag line to neutral ang supply sa ating bahay, asahan nyo na hindi niya basta-basta marireach yung 220 to 240 volts. So ganyan kadalas yung nangyayari kapag lalo mga liblib yung lugar, barangay na ating tinitirahan. Ito ang nangyayari lalo pat mga medyo bundok-bundok na, kasi itong ating tinitirahan ay bundok, no, kaya mababa yung voltahe na ibinibigay sa atin ni Meralco. So yung line to line, kasi dati ang supply namin dito line to line 110. Ngayon nung pinalitan na ni Meralco noong nakaraang linggo, yung supply dito naging neutral, line to neutral. Okay, so yung isang linya ay 220, yung isang linya naman ay 0 volts. Pero pagka kinukuha na natin, hindi umaabot ng 220, umaabot lang siya ng 186 mga kamaster, no. So kung ating mapapansin, umaandar, namamatay ang ating compressor, no mga kamaster, kasi nga hindi kaya ng ating compressor na ibigay yung 3000 RPM, ika nga, dahil nga sa mababaw yung ating voltahe. Okay, so at least mga kamaster, nagkaroon kayo ng idea tungkol sa ating mga reason kung bakit nasisira ang ating mga refrigerator o ang ating mga aircon, dahil sa ating supply ng kuryente. So ayun mga kamaster, no, nandito na tayo sa service entrance. Ito na yung inilagay na power supply ni Meralco. Itong kaliwa ay galing doon mismo sa taas, yun, oh. Yun, yan. Punta doon sa poste. So ito naman yung papunta sa bahay. Okay, so ako na nagkabit ng wiring dito mga kamaster, no. Akit lang tayo. So yun, ako na nagkabit nito. So ayun mga kamaster, no, ito na yung pinaka service sa entrance ng ating Meralco, from Meralco to dito sa bahay natin. So ito na yung ginawa nila. Yung kulay puti na sinasabi ko sa inyo, ito yung standard na kulay ng ating electrical dito sa Pilipinas. Yung puti ay yun yung neutral, then yung itim yun yung hot, yung line. Ito yung may 220. Okay, then yung itong puti na to, ayan, itong puti na to ay bumaba dito sa ground. Yun. Then yung puti naman, ito, papunta dun sa taas. Yan. Dun. Okay, sa pinaka tapping nila, ika nga, no. Yung line na to ay yung neutral na to. Ito yun, yung kulay puti. Yun, ito na yun. So kahapon hinigpitan ko pa yung mga kamaster, kasi ang ginawa ng contractor ni Meralco ay sadyang inano lang,
Parang hinigpitan lang siguro ng kamay, kaya napakaluwag. So kahapon hinigpitan ko na siya. So ito na yung pinaka grounding niya mga kamaster, no. Yun, number 8 yan yung ating grounding. Okay, so ito yung nagiging problema kapag line to neutral ang supply ng ating bahay. Talagang hindi mo makukuha yung 220 to 240 volts. So ngayon mga kamaster ay kuha na naman natin siya ng voltahe. Okay, so ayun mga kamaster, no, kuha na natin siya ng voltahe. Okay, so ang una natin kukuha na ng voltahe yung galing mismo dun sa supply ni Meralco. Okay, para malaman natin kung tama nga ba yung ibinibigay na supply nila sa household o sa residential. Okay, and kuha na natin yung puti at saka yung itim. Okay, kita ba? Yan, puti at saka itim. So 100, yan o, 86 na, 186 volts. So ito yung actual na binibigay sa atin na voltahe ni Meralco, no. So ito yung sinasabi ko na talagang unang rason kung bakit nasisira ang ating mga appliances, dahil din sa hindi kompleto at hindi maayos na binibigay na voltahe ng ating mga service provider, no. So kapag ganito ang voltahe na pumapasok sa ating mga refrigerator o aircon, ay sadya talagang hindi niya maibibigay yung 100% na operation. Okay, so from line side to load side. Medyo alanganin lang, no, hindi pa tayo master, no. Kuha na natin ng voltahe yung load side. Okay, meron tayo nakukuhang 184 o 86 na. Okay, so sadyang mababa talaga yung voltahe na ibinibigay ni Meralco sa atin. Okay, so line side kanina to load side. So line side ulit tayo. Ayan, 100, yan o, 185 volts. Sa load side 185 volts mga kamaster. Okay, so yan ang nakakalungkot na katotohanan, realidad kapag ganito ang ibinigay sa ating voltahe. Talagang maninira talaga to ng mga appliances mga kamaster. Okay, a few moments later. Ngayon ang topic natin, ang tanong, bakit nga ba nasisira lagi yung ating mga appliances sa loob ng ating bahay? Una na dyan yung ating refrigerator, pangalawa yung ating air conditioning, no. So nga naman, bakit nga ba nasisira samantalang kagagawa lang no nakaraang buwan, nakaraang linggo? So minsan nasisira yung capacitor, yung overload protector, nasisira yung compressor, yung thermostat, napupundi yung ilaw. So bakit nga ba, no? So ating himayin sa araw nito mga kamaster kung bakit nga ba talaga nasisira. Okay, so unang-una nating aalamin kung kayo po ay isang technician o kung kayo po ay isang may-ari ng isang appliances na refrigerator o aircon. So kung dapat maging aware po tayo dito sa ibabahagi ko sa inyong tips sa araw na ito, na kailangan maging aware tayo dun sa voltahe na ibinibigay sa atin o yung kuryente, voltahe, kuryente na binibigay sa atin ni Meralco ng mga power service provider, no. Kung ito nga ba ay 220, at kailangan din naman nating malaman kung ano nga ba yung binibigay sa atin, from line to neutral ba o line to line. Okay, kasi nung unang mga nakaraang taon, ang sa atin ni Meralco ay line to line. Okay, ito line to line, which is ang isang linya dyan ay 110 volts, then 110 volts. Kaya papasok siya ng 220 volts.
Okay? So, nung nakaraang linggo ay pinalitan ni Meralco yung ating linya at inilipat na yung service entrance na main breaker dito sa malapit sa atin. So, ang ginawa nila, kung hindi ko pa tinanong, hindi sasabihin. So, ang ginawa nila ay from line to neutral. Sa alam naman natin na yung line, it's 220 yan. Yan yung hot connection, hot wire. Yung neutral, yan yung 0 volts na tinatawag. Kaya nagda-drop sila, yung kanilang connection ay yung neutral na to ay nakadiretso sa ground. Sa ground. Okay? Ngayon, ito yung problema mga kamaster, no? Napansin ko nung pagkatapos na maikabit ni Meralco yung kanilang power supply, okay? Then yung load side naman ako na nagkabit. Okay? Ang nangyayari nung nag-power up na, nasira ngayon yung yung electric fan ko, electric fan tsaka yung capacitor ng electric fan. Then yung capacitor naman ng aircon ko na ang value ay 15 UF plus 2 UF. Okay, pati yung washing machine ko na 10 UF, nasira yung mga capacitor niya, mga kamaster, no? So nagtaka ako, bakit biglang humina yung ikot ng washing machine ko. So madaling sabi, may kulang sa may kulang sa power. So nung chinek ko, yung 10 microfarad ko bumaba ng 3 UF. Ang na mga kamaster, ang hina na ng ikot. Tapos napansin ko yung electric fan ko na tatlong electric fan ay ganoon din. Humina yung number 3 na humina yung ikot. So nung chinek up po sila, nalaman ko na yung mga capacitor pala nila ay bumagsak na from 1.5 UF, bumagsak ng 0.8 UF, NF na lang mga kamaster, no? So ang nangyari, pinalitan ko na lang ng buti may mga spare parts ako dito na mga capacitor, pinalitan ko na lang. Then yung compressor, yung aircon ko, napansin ko na ang hina ng blower. So yung 2 microfarad niya bumagsak na lang ng 0.98, almost 1 mga kamaster, pero mahina na. Okay, then pinalitan ko siya, ngayon okay na. Then nung pinapaandar ko siya nung araw na yon na nag-power up si Meralco, napapansin ko na umuugong yung compressor, no? So talagang nanginginig, ika nga. So nagtataka ako bakit nanginginig, na kapapalit ko na ng capacitor. So nung sinukatan ko siya ng voltahe, ayun, napag-alaman ko mga kamaster na under voltage yung ating power supply. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, no, ng actual kung ano nga ba yung voltahe, no, na ibinibigay sa atin at ilang voltage yung binibigay sa atin ni Meralco. Okay, yung mga service provider na yung service power provider natin. Set natin sa AC. Then ito yung ating ika nga extension na ginagamit. So tingnan natin. Oy, naka-off. Yun. 176 volts mga kamaster, no? So ayan, no, nakakalungkot isipin. Ito nyo, 182. So hindi stable yung ating voltahe, no? So nagda-drop pa yan mga kamaster kapag medyo marami tayong load, no? So ang load ko lang naman dito ngayon ay aircon lang muna. Okay, so tinesting ko lang naman So nakakalungkot na yung ating compressor ng aircon ay umuugong, nanginginig. Okay, so kung ating mapapansin, napakababa ng ating voltahe. Alam naman natin na ang rated ng ating mga appliances ay from 220 to 240 volts, frequency 60 to 50 Hz. Okay, so yan dapat yung ating makuha.
At ito dapat yung ma-receive ng ating mga appliances, yung 220 to 2 no. So ang nangyayari, ayan 186 volts. Kita nyo mga kamaster? So ito yung sinasabi ko na nakakalungkot isipin na ito pala yung isa, ito pala yung isa sa mga dahilan kung bakit nasisira yung ating mga appliances, particular sa mga refrigerator. Okay, kasi yung aircon kayang-kaya niya pang i-adapt yan, pero yung refrigerator kasi mga kamaster, particular sa mga inverter at saka digital inverter ng Samsung, Condura, kung ano mga brand yan, ay ito yung kalaban, yung under voltage. Kaya ang pinapayo ko, mas maganda kung yung ating refrigerator ng mga inverter ay lagyan natin ng AVR. Kung kayo ay nakatira sa mga liblib na lugar kagaya ng aking tinitirahan dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ay bundok, liblib talaga, barangay. Kaya yung ibinibigay sa atin ni Meralco na voltahe ay napakababa. Although nung nakaraang mga taon o nakaraang buwan ay line to line, okay yun, nakukuha natin yung 220 volts to 230 volts. So ngayon, nakakalungkot isipin na 182 na lang. So ayan unstable yung voltahe na ibinibigay sa atin ni Meralco. Okay, so sana kung sana man lang pumalo siya ng 200 to 210 volts, pwede na. Hindi na uugong yung ating compressor. Pero kagaya niya, under voltage siya. Kaya ang nangyayari, yung compressor ng ating mga refrigerator ay nagsasuffer nga naman ng low voltage. Kaya nag-humming siya. Then yung susunod na masisira dyan, yung mga parts ng board kagaya ng resistor, diode, yung mga filter capacitor, then yung mga sensor natin. Kaya yun, malalaman na lang natin na yung ating binili na refrigerator na 2 buwan pa lang o magdadalawang taon pa lang ay talaga nga naman na sira na at hindi na lumalamig. So ito yung bagay na dapat nating malaman, at particular doon sa ating mga kababayan ng mga technician at mga nagmamay-ari, okay, kahit hindi technician, particular doon sa mga may-ari ng refrigerator, mapa-condo man yan, mapa-residential, o basta kung anong lugar meron kayo. Kung nasa syudad kayo, kailangan yung malaman kung ano nga ba yung sinusupply sa inyo ni Meralco, kung yan nga ba ay line to line or line to neutral. Okay, kasi pag line to line, alam naman natin, pag line to line ay 110 yung isang line 110, yung isang line ay 110. Ngayon kapag line to neutral, ito lang yung may voltahe dito, yung hot wire natin. Yung neutral natin ay 0 volts dahil naka-diretso siya sa grounding na 8 feet yung nakabaon, 8 feet yung haba, yung bar na yun. Okay, so sana nakatulong itong ating munting ibinahagi sa araw na ito ng Biyernes Santo, So yan mga kamaster, lagi nating alalahanin na dapat maging aware tayo sa voltahe na ibinibigay sa atin sa loob ng ating bahay, condominium o ano man yan. Okay, kasi mahalagang malaman natin yung mga kamaster. Kasi kapag alam natin na kung ano yung prinsipyo, kung ano yung binigay sa atin na linya ni Meralco, halimbawa, yan line to line yan, yan line to ground, line to neutral. So at least alam na natin. So ang tanong, kamaster, paano natin malalaman kung line to ground o line to neutral o line to line yung ating tawag dito, power supply sa loob ng bahay. So meron ako ditong test light. A few moments later. So ayun mga kamaster, kahit hindi po kayo technician, halimbawa kayo po ay nagmamay-ari ng refrigerator nyo, bumili lang po ako ng test light ganito, mura lang naman po ito. Ito po ay nabili ko na 50 pesos lamang. Meron po dito na mas maganda pa, yung tiga to 200. Okay, so kailangan mayroon kayo nito sa bahay. Halimbawa kung hindi naman kayo technician o nagmamay-ari kayo ng simpleng
may bahay lamang kayo, o di naman kaya ay kayo po ay hindi, walang masyadong alam sa mga electrical, at least ito sa isang tools na ito, malalaman nyo na kung line to line o line to neutral yung supply ng inyong bahay. Okay, so kung ating mapapansin, naka-direkta pa rin yung ating tester dito sa ating ating extension. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano malalaman kung line to line o line to neutral yung ating supply sa bahay. Okay? So, kailangan lang natin ng ganitong test light. Okay? Yun. So, ito po ay itutusok nyo sa isang linya dito, sa isang outlet. Okay? Pakita natin. Yun. Ngayon, hahawakan nyo po yung itong grounding. Ito. Kapag hindi po yan umilaw, natin. Yan. Kapag hindi po yan umilaw, sabihin, yan po yung line. Yung line, yan po yung neutral. Okay? Hindi umiilaw, yan o. Hindi umiilaw. Ayun, ililipat naman natin sa kabila. Yun. Pagka nilagay natin yung ating daliri dito at umilaw, ayan o. Umiilaw siya. Ayusin natin yung camera. Para nang mas maintindihan ng ating mga kababayan, no? Okay, so hahawakan ko siya. Ayan, oh. Ayan, kita nyo? So, ibig sabihin, ito yung line, tinatawag. Ayan, oh. Diba, may ilaw? Ito to, dito nyo tingnan mga kamaster, no? Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi po kayo makukuryente dyan. Ibig sabihin, kapag pinindot nyo tong grounding na to, ayan, pinindot nyo yan, o kaya hawakan nyo lang, kasi yung iba nandito sa taas eh, ito naman nandito sa gilid. Pansin nyo, may ilaw siya. Ayan o. Ibig sabihin, yan yung line. Nakatusok yan mga kamaster, no? Ayan o. So, ililipat naman natin siya sa kabila. Yan. Yun. So, hawakan natin. Ayan o. Wala. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Wala. So, walang ilaw. Then, lipat natin sa kabila. Yun. Ayan o. Okay. So, ibig sabihin, ito yung line. So, dito sa pamamaraan na ito mga kamaster, malalaman natin yung supply ng ating bahay ay line to neutral. Okay? Kapag ka line to line, ang ating supply, makikita natin yan. Dito na lang natin yan o. Yan o. Yan. Pag line to line, mga kamaster, yan. Pag sinaksak mo siya dyan, pareha silang umiilaw. Okay? Then, pag nilipat natin dito sa kabila, at nilagay natin to, yan, wala siyang ilaw. Pero kapag umilaw yan, ibig sabihin, ang ating supply sa loob ng bahay ay line to line. Okay, mga kamaster? Ayan, oh. So, tips lang. Gamit lang po kayo ng test light na to upang malaman nyo kung ang supply ng inyong bahay ay line to line or line to neutral. So, sana ito naman, sana nakatulong po itong ating munting binahaging tutorial sa araw na ito, kasi hindi ko talaga matiis yung aircon ko umuugong ng umuugong. Then nung tiningnan ko, ang baba talaga ng voltahe, no? So, yan yung dahilan kung bakit nasisira yung ating mga appliances sa loob ng ating bahay, mga kamaster, no? Yung mababang voltahe. Okay, so maraming salamat po. Sana po nakatulong itong ating munting binahagi sa inyong kaalaman, tips sa ating mga kababayan, no? So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kamaster, at magandang hapon po sa inyong lahat.